Hello guys! For today's video, ito naman yung ganap kapag gabi na. At pagpatak nga ng alas 7 ng gabi, ay ayan, unti-unti na nga kaming nagliligpit niyan. So kagabi nga, medyo maaga kaming nagligpit kasi nga mga pagoda na ang mga person. At ganyan nga eksena tuwing magliligpit na, yung mga ibang prutas ay ibabalik namin sa kahon. Tapos yung iba naman na nasa fridge lang, ay ipapatas ko lang yan sa loob pagkatapos ng isara yung panara na yan. So minsan nga, madali lang magligpit kapag kakaunti na. Pero kapag bagong pamilya guys, napakahirap din kasi hindi nga din namin alam kung saan namin ilalagay kasi nga maliit na talaga itong pwesto namin. At kapag magdi-display nga din, ay mahirap din kasi nga wala nang paglalagyan. Pero syempre, kasi madiskarte naman tayo, ayan, magagawa natin ang paraan yan. At isragal nga lang din sa amin guys, yung pagpapatas ng mga prutas sa loob kapag madami kasi nga ang hirap talaga niyang pagpatas-patasin guys, tapos ang kipot-kipot pa. Pero okay lang, nagagawan pa rin namin ang paraan. Tapos minsan pa, kapag natsatsambahan ng mga mabait na daga, ay kinakain nila yung mga prutas. Kaya pag may mga kain na ng daga, hindi na namin siya ibinebenta, hindi na siya pwedeng ibenta. Kaya ayun, minsan lugi. Pero ngayon itong mga nakaraan, ay wala namang mga mabait kasi pinalinisan nga namin to at pinaalis namin yung mga binahaya ng daga. Pero ang kalaban nga namin ngayon ay kapag bulok na nga yung mga prutas, hindi na talaga pwedeng ibenta yon. Kaya ayun, minsan kinakain namin, syempre nagsasawa din, kaya ayun, tinatapon na lang. Ganun talaga kasi ang negosyo namin ay prutasan at mga gulay. Isa din sa aming struggle dito guys, hindi kami pwede magtambak ng maramihan na prutas kasi nga napakalit ng pwesto, walang paglalagyan. At ayun nga si mama, dyan siya nagliligpit sa part na yun. So meron din nga kaming mga lagayan dyan. Dyan nga minsan nagbabahay ang mga daga guys. Pero ngayon, wala na naman masyado. So hindi na kami nakakaranas na may kumakain na daga. Kaya ayan, masaya kami dyan at nababawasan ng aming mga reject. Pagkatapos nga namin ipasok doon ng mga prutas sa ilalim, ayan, ipapatas naman itong mga styro na pinaglagyan. Tapos ayan, pagkatapos namin maligpit lahat, magpapatay na kami ng ilaw dyan kasi for the uwi na ang mga person. So yan ay ganap kagabi guys. Pagkasarado nga din namin dyan, ay naghanap nga kami ng mauulam ni mama kasi nga hindi kami nakapagluto at wala nang time magluto. Kaya ayun, dito na lang kami nagpunta sa Pares. So yan, bumili nga lang kami ng 2 order, tag-isa nga kami dyan. At ayan, tinitimplahan na yan ni mama. So located lang to sa harap ng 7-Eleven guys. So maraming kumakain dito. And kasi yan lang naman ang madaling mabibili at makakain kapag gutom ka. Sa halagang 50 pesos nga, meron ka ng kanin, may ulam ka pa. Tapos pagbitin ka sa kanin, pwede ka ulit umorder. 10 piso ang isang order na kanin. So, favorite din to nila Ate Kate at ng mga bata na ulamin. Halos madalas laging ganyan ang aming ulam tuwing hapon kasi kapag hindi na nga kami nakakapagluto. At ayun, okay na ang aming order kaya uuwi na kami. So ayun na si mama, babay na sa'yo mama. Tapos dumaan nga muna ako dito sa barbecuehan, bumili ako ng ulam ni Sir Barbecue kasi hindi siya kumakain ng pares, hindi siya kumakain ng baka. Kaya barbecue na lang sa kanya. At ayan, pauwi na ako ng mga oras na yan. So ang dilim nga dyan sa aming garahe guys dahil nasira nga yung aming ilaw, hindi pa naayos. So ayun naman, tapos na ang aming buong maghapon kaya kakain na kami ng mga oras na yan. At ayun, kinabukasan na ulit magdi-display. So that's it for today's video. Paalam!